Ikaw, may tao ba rito? Kaya ko sinadya na ito yung ating pag-aaralan. Alam naman ninyo, talagang malapit na. Ang sentro ng istorya ng buong mundo ay walang iba kundi ang Israel. At masyadong maraming istorya ngayon sa Israel. Nagkakagira-gira na sila ngayon doon. At isa sa mga sinyalis na talagang malapit na ang pagdating ng Panginoon ay yung pagtulong-tulungan ng iba't ibang bansa ang Israel. Yun ang sinasabi sa Book of Luke, na kapag ang lahat ng Arab nation ay magkaisa at pagtulong-tulungan ang bansang Israel, malapit na dumating ang ating Panginoon. So, ang ating tatalakayan ngayon is the coming of the Lord Jesus Christ. Yung pagbabalik, yung second coming, ang tinutukoy dito. Ang first coming, ito yung nung dumating ang Panginoon Kristo, nung siya ay isilang dito sa mundo ni Maria. Yun yung first coming. At ang second coming ay yung pagbabalik niya for millennial kingdom. Kaya yung rapture, hindi kasama yon dahil ang rapture, hindi naman darating ang Panginoon. Siya ay nasa ibabaw lang ng ulap. Hindi siya baba sa lupa. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay yung pangalawang pagbabalik, the second coming of the Lord Jesus Christ. At ang isang punto na malalaman natin dito, ito ay yung chronology. Ito yung sunod-sunod na magaganap para maiwasan natin yung bang darating na kaya ang Panginoon. Ito na ba yung huling araw? Ito ituturo ko sa inyo para makita ninyo yung sunod-sunod na pangyayari. Isa yun. Pangalawa, para makita ninyo kung makakasama na kayo sa rapture. Yun yung pangalawa. Dahil kapag hindi kayo nakasama sa rapture, ay masasaksihan ninyo ang gobyerno ng Antikristo. Makikita ninyo yung pagmarka ng 666. Makikita ninyo yung kalupitan ng Antikristo. Makikita ninyo yung mga pinupugutan ng mga Kristiyano na ayaw magpatatak kung hindi kayo makakasama sa rapture. Ang rapture naman ay hindi na nyo makikita ng personal ang Antikristo. Hindi nyo mararanasan ang gobyerno ng Antikristo. Lahat ng kahirapan na darating sa huling araw, kapag kasama ka sa rapture, hindi mo lahat mararanasan yon. Kaya, makinig kayo mabuti, ang tanong, makakasama kaya ako sa rapture? Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, makakasama ka kaya? Okay. Kanya lang, ang pamagat ay yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Okay, ang teksto natin, kaya nakita natin the chronology, yung tamang ayos ng pangyayari ng huling istorya ng daigdig. Yung ibig sabihin ng chronology, yung sunod-sunod na pangyayari. The chronology of the coming of the Lord Jesus Christ. Una, ay magkakaroon ng great deception, yung malawakang pandaraya, malawakang kasinungalingan. Yun yung unang sinyalis. Pangalawa, ay yung great rebellion or apostasy or malawakang panlalamig ng mga Kristiyano. Yun yung pangalawang mangyayari. Pangatlong mangyayari ay yung rapture of the restrainer. Ang restrainer, ito yung mga pumipigil sa Antikristo na huwag mo nang lumabas. Pag-aaralan natin, pag na-rapture, ito yung mararapture. Pag na-rapture itong restrainer, doon palang lalabas ang Antikristo. Yan. Then, ang pang-apat ay yung revelation of the Antichrist. Dito na lalabas ang Antikristo pag nawala na itong restrainer. Then ang panglima,
Ito na yung second coming of the Lord Jesus Christ. Ito yung chronology. Pag-aaralan natin itong 5, isa-isa. Okay? Handa na ba kayo? Una, pag-aralan natin yung teksto muna natin. Yan. Ang sabi diyan, ang nagsasalita dito ay si Apostol Pablo. At ang kausap na dito ay hindi yung mga Hudyo. Ang kausap na dito ay yung mga hintil. Kumbaga tayo, mga hintil tayo. Siya yung kausap. Ang sabi dito sa English, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him. Dalawa yun. Kumbaga sa Ilocano, no maipapan, wala na, dahil panagsampit ni Jesucristo. Tama ba yun? Ang sabi sa Tagalog, patungkol sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, itong second coming, ang tinutukoy dito, ito yung pangalawang pagbabalik. Dahil ang unang pagbabalik, nung ipinanganak siya dito sa lupa. Yun yung una. Ang pangalawa ay pag sila maghahari sa loob ng 1,000 years. Ito yung coming na tinutukoy dito. Then, and our being gathered to Him. Ito yung rapture. Kaya ang tinatalakay dito ni Apostol Pablo ay yung pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo at yung pag-ipon niya sa atin. Kaya sabi niya, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, we ask you, sabi ni Pablo, brother and sister, not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us, o yung katuruan na sinasabi nila galing sa amin, whether by a prophecy or by word of mouth or by letter, asserting that the day of the Lord has already come. Sabi diyan na nagsasabi na ang araw ng Panginoon ay dumating na raw. Sabi na, huwag kayong maalarma sa mga sinasabi nilang katuruan na galing daw sa amin. Either ito ay isang propesiya or ito ay yung salita na nanggagaling sa amin o yung mga sulat. Yung mga sulat, ibig sabihin ito yung Romans, Corinthians, Thessalonians, Ephesians, yun yung mga sulat. Asserting o nagsasabi na ang araw ng Panginoon ay dumating na. Sabi na, huwag kayong maniwala. Yun yung deception na tinatawag. Then, verse 3, don't let anyone deceive you in any way. Huwag daw niyong ialaw, pabayaan, na madaya kayo sa anumang paraan. So, ibig sabihin dito, yung salitang pandaraya, para kayo ay hindi masyadong madaya o hindi madaya, kailangan alam ninyo yung salita ng Diyos. Kailangan lagi kayong nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Kailangan ay laging may panahon kayo sa salita ng Diyos. Ang madaling madaya, ito yung nakikinig lang. Ito yung, ganun ba? Ganon. Marami dito yun. Magtahimik kayo. Then, ang sabi diyan, for that day will not come. Ano yung that day will not come? Yung pagdating ng Panginoon. For that day will not come until the rebellion occurs. Ano yung rebellion? Ito yung apostasy. Ito yung malawakang panlalamig ng mga Kristiyano. Kaya ang lahat ng mga Kristiyano na nanlalamig, ang tawag ng Apostol Pablo ay rebelde ito sa Panginoon. Kaya kunwari ikaw, Kristiyano ka, napakainit mo dati. Pagkatapos nung nag-asawa ka, nalalamig ka na. Ang inasikaso mo, yung pamilya mo na lang, ang tawag doon, rebellion. Meron ba dito yun? Wala. Salamat naman. Tahimik kayo. Okay. Then, until the rebellion occurs,
and the man of lawless is revealed. Yung man of lawless, ito yung Antikristo. Yan. Kapag dumating na raw yung malawakang panlalamig, doon lalabas na ang Antikristo. The man doomed to destruction. Yun yung sabi. So, pag-aralan natin yung una, yung Great Deception. Ito yung matinding panlilinlang. Okay. Ito yung apela ni Apostol Pablo sa Tagalog. Sabi na, nakikiusap kami sa inyo. Pakiusap, ha? Na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyo dumating na ang araw ng Panginoon. Kasi kung nakikinig lang kayo, ay marami kayong mapapakinggan na dumating ng Panginoon. Ang Panginoon ay may mga relihiyong ganon. Kaya nga tinawag nila yung kanilang church na The New Jerusalem. Mga ganon. Alam na nyo yung ibig kong sabihin doon. Dahil sabi niya, huwag kayong magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyo dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala. Kahit sabihin pa nila iyon ay pangaral o pahayag o sinulat namin. Ang gusto mong sabihin ni Pablo dito, magbasa kayo. Pag-aralan ninyo. Huwag kayong mag-rely sa mga katuruan lamang. Dahil sabi niya sa verse 3, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Maliwanag yun. Dahil kapag ikaw ay mababaw lamang ang alam mo patungkol sa pagbabalik ng Panginoon, madali ka lang malinlang. Kasi ang mga propeta ngayon, mga pastor ngayon, ang galing nilang magturo. Amen. Alam nyo yung mga scammer, di ba? Mga scammer, ang galing nilang magpresenta, lalo na sa marketing. Talagang pag pumasok ka dito sa loob lamang ng isang buwan, yayaman ka. Yung mga tao na mukhang pera, gustong yumaman ka agad, pasok agad, o na-scam. Kaya pagdating ng araw nila, maraming scammer. Kanya lang, salita ng Diyos. Pinipihit nila. Yun yung apela ni Apostol Pablo. Sabi nga dyan, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Kaya ang hirap yung kailangan ng isang tao kung kung nakikinig ka sa pinapaniwalaan mong nagtuturo, doon ka na lang. Huwag kung saan-saan ka kumukuha ng anumang impormasyon. Dahil yun yung kumbaga gumugulo. Yun yung sumisira sa sarili mong pananampalataya. Okay. Warning naman galing sa Panginoong Kristo. Ito yung warning niya. Sa Matthew 24, verse 3 to 4. Sabi na dyan, noon si Jesus ay nasa bundok ng mga Olibo. Habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Yun yung tanong naman ng mga alagad sa Panginoong Kristo. Sumagot si Jesus, una, nasagot niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Yun na naman. Yun naman yung warning ng Panginoon. Mag-ingat kayo upang kayo ay hindi mailigaw ni numan. Then, sa verse 5, maraming papangito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Sa panahon natin ngayon, ang dami ng mga nagpapanggap na Kristo. Ito yung mga pre-Antichrist. Then, sa verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako.
Nangyayari ba ngayon ito? Hindi ba? Russia, Ukraine, then ngayon medyo may nagsisimulang apoy laban sa China, Pilipinas, laban sa Japan, then laban sa Amerika, may nagsisimulang apoy. Then yung laban ng Israel kontra Libya, Syria, Iran, Hamas, Hezbollah, ISIS, talagang nagsisimula doon sa sentro ng daigdig lahat yung pangyayari. So, ibig sabihin, nung sinabi ito ng Panginoon Kristo 2,000 years ago, nangyayari. Ngayon, ngunit sabi nga dyan, huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Ano yun? Yung mga gera. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. O, maliwanag yun, ha? Si Jesus ang nagsabi. Nagaganap, pero sabi nga, hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. O end of time. Then, sabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. O, ano yung mga kaharian? Ito yung the kingdom of Iran against the kingdom of Israel. Mga ganon. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. O yung, siyempre, gera, ano susunod sa gera? Taggutom. Kaya nagugutom ngayon ang Gaza. Then magkakaroon ng lindol sa maraming lugar. Okay, verse 8, ang lahat ng mga ito, pasimula pa lamang ng mga paghihirap. So yung nangyayari na yun, pasimula pa lang ng mga paghihirap. Salamat na tayo, hindi tayo damay sa damay din tayo. Dahil yung labanan doon, nagtaas lahat ng gasolina. Doon nang gagaling lahat eh. Imagine dati, nasa 36 lang, yung crudo ngayon, ilan na? 66 na. Eh, hindi ba damay tayo doon? Pasimula pa lamang ito ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Kayo mga babae na nanganganak, nasubukan na ninyo yan. Sa mga nanganganak, hindi ko mo, ano bang tawag sa, naghihila. Sa Ilocano, agpasikal. Hindi ko mo nagpasikal ka na, manganganak ka na. Nasa 3 buwan pa lang yung tiyan mo eh. So, ibig sabihin, maraming pasikal yan. Pero pagdating ng 9 na buwan, kapag yung paghihilap ay nakakalimang hilap, sa loob ng 3 minuto o 5 minuto, manganganak mo yung babae. Alam ko yung binantayan ko yung asawa ko ng manganak eh. Nung matalas na, sabi ng midwife, malapit na. Minuto na lang yung antay natin. Kaya ngayon, nakikita natin, madalas na yung gera eh. Madalas na yung lindol. Padalas ng padalas. Kaya malapit na yung pagdating ng Panginoon. Okay. Yun yung una. Pangalawa, tatalakay natin, ano naman yung the Great Rebellion or apostasy or falling away. Ito yung sabi sa 2 Thessalonians 2:3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Ano yung day shall not come? Yung pagdating ng Panginoon. Hindi raw ito darating hanggat hindi muna nagaganap yung malawakang panlalamig ng mga Kristiyano. Nangyayari ba ngayon yun? Dahil sa hirap ng buhay, dahil sa mga ambisyon, dahil sa, lalo na yung mga estudyante ngayon, talagang ang ginagawa ng DepEd ngayon, ginagamit ang araw ng Sunday para sa kanilang assignment o kung mga project. Lahat ng mga sangay ng gobyerno, talagang ito ay karagdagan ng panlalamig. At ang pinakamalakas na instrumento ng panlalamig, cellphone. Yung gadget. Mas mahaba pa yung oras ng TikTok
kaysa magbasa ng Biblia. Lakasan na natin ng amen. Napakalakas magbigay ng panlalamig yun. Dati-dati nag-pray-pray ka ng medyo mahaba-haba ng kaunti. Pero nung nagka-cellphone ka, abay, kakain na lang. Sabi mo, Lord, in Jesus' name, amen. Tapos na, kain na. Pero noon, medyo mahaba-haba ng kaunti. Yun yung mga dumarating na mga dahilan ng panlalamig. Eskwelahan, hindi ka makapasok dahil kailangan may gagawin ka ng Sunday, mga ganon. Pagdating naman sa subject, kahit gabi na, napapansin ko yung kabataan ngayon, kahit na maghapon magdamag, pag nag-game, ang tindi. Pero pag inutusan mo naman, nakasimangot. Talagang lahat yan. Pandaraya. Lumabas ang gadget para sa kabutihan, pero ginagamit din ng dyablo, pandaraya. Para sa atin mga Kristiyano. Dahil sabi na, in that man of sin, or the Antichrist, will be revealed, the son of perdition. Kaya ang liwanag na pag dumating na yung malawakang panlalamig. Kaya nakita nyo ngayon, dati-dati, nung nagsimula ako sa ministry, mga 1985, 86, 87, pupunta lang ako sa isang barangay, isang gitara lang ang dala ko. Maya-maya, ang dami ng tao na nakikinig. Subukan mong gano'n ngayon yun. Baka ni isang bata wala makinig sa iyo. Matindi na yung panlalamig ng mga tao ngayon. Mahirap, di ba? Subukan yung pumunta sa isang bahay, may dala kayong Biblia. Di ba? Tatakbuhan, sasaraduhan pa kayo. Yun yung sitwasyon natin ngayon. Huwag na natin pag-usapan pag-usapan na lang natin yung mga Kristiyano kasi panlalamig So yung panlalamig, nakatukoy ito sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, sa mga tumatawag kay Lord ng I love you. Yun na lang yung pag-usapan natin. Hindi ba ang dami nating dahilan? Kasi masyadong magaan ngayon magturo yung mga pastor. Ngayon ang mga pastor, pag nagtuturo, tanggapin mo lang pa yung Kristo, ligtas ka na. Tapos na. Tama yun. Pero ang problema, may mga dahilan bakit tinanggap mo ang Panginoon. Hindi ba ang sabi dyan, you are the light of the world. Ngayon, kung ikaw yung ilaw ng buong daigdig, dapat mag-ilaw ka. Anong trabaho ng ilaw? Tignan nyo, kung may ilaw, ano mangyayari sa gabi? Hindi ba yung mga insekto lumalapit? Hello? Yun yung trabaho ng ilaw. Pangalawang trabaho ng ilaw, nililiwanagan niya dilim para walang makisod. Yun yung trabaho ng ilaw. Pero yung mga ilawan ngayon, agkut-kudrat. Wala na yung dating 100 watts. Ngayon, 1 na lang. 3 watts na lang. Ngayon, yun yung sitwasyon. Nakita niyo nung lumapit si Abraham sa Panginoon, dahil wawasakin na ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Hindi ba sabi ni Abraham, Panginoon, kung meron bang 50 na taong matutuwid, wawasakin mo ba yung Sodom and Gomorrah? Ano sabi ng Panginoon? Alang-alang sa 50, hindi ko wawasakin ang syudad o ang lungsod. Tawaran yun. Panginoon, paano kung 10 na lang yung matutuwid? Wawasakin mo ba yung lungsod? Sabi ng Panginoong Diyos, alang-alang sa 10. Hindi ko wawasakin ang lungsod. Gaganon pa sana si Abraham Tatawad pa sana.
umalis na kagad ang Panginoon. Kasi baka sabihin niya, paano, Panginoon, kung tatatlo na lang? Kalabisan na yon. Kaya winasak yung Sodom and Gomorrah, ilan lang yung matuwid? 3. Si Lot at saka 2 anak. So, ibig sabihin, ang pumipigil ng paglabas ng Antikristo ay yung mga taong matutuwid. Maliwanag ko ba? Paano ko yung taong matutuwid? Ang good-good amin. Madilim yung kanilang ilawan. Talagang mawasakin yung lungsod. Bakit tahimik kayo? Kaya ang isang sinyalis ng paglabas, ng pagdating ng Panginoon o paglabas ng Antikristo ay ikaw. Ikaw ang sinyalis. Kapag kami doon ang lalamig ka na, ibig sabihin malapit ang dumating ang Panginoon. Gets nyo? Dati-dati, noong unang tanggapin mo ang Panginoon, ang tagal naman ng linggo. Lunes pa lang. Ang tagal naman ng linggo. Gusto ko makarinig ng ganito, ng mga awitin, sayawan, ng kay Lord. Pero habang tumatagal, maaga pa. Naku, nagsimula na worship. Di bali, hahabol na lang ako sa word. Ganun yung Christian na yun. Kalabitin yung katabi mo. Hindi ako yun. Yun yung mga sinyalis. Kaya ang isa sa sinyalis, sabi mo sa katabi mo, ikaw ang sinyalis. Pakiramdaman mo yung sarili mo. Kaya ang sabi doon sa Luke, sa Revelation, maliban ikaw ay mainit o malamig, hindi kita isusuka. Pero pag ikaw ay maligamgam, neither hot nor cold, I will spit you out. Yung 10 virgin, yung ilawan ng 10 virgin, hindi ba kudrep? Naiwan yung 5. Yung maliwanag, yun yung nadala sa langit. Yun yung sitwasyon na mangyayari. Okay, kaya isang sinyalis ay yung malawakang panlalamig. Ang isang sinyalis ng malawakang panlalamig ng mga tao ay dahil na sinabi ko kanina, masyadong magaan na ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kapag diniinan lang, binigatan lang, at nasasaktan, lumilipat sa ibang church o hindi na umaattend. Yun yung mga sinyalis ng mga tinatawag na Kristiyanong balat sibuyas. Hello? Hello? Marami na yun ng ganyan. Mga sensitive Christian. Mga Kristiyanong balat sibuyas. Okay, sa Matthew 24 verse 9, sabi doon, sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Ito yung mga persecution. Hindi lang yun. Sa panahon natin, saan tayo na-persecute? Sa hirap ng buhay. Paano ka nga maka-attend ng service ng maaga? Wala ka nga pamasahe Walang pera Yun yung mga persecution natin. Samantalang nung panahon namin, 1985, nung ako'y maborn again, nilalakad ko yung Simsayon, papunta dun sa palengke dahil nandun yung church. Kwan yun, mga 2 kilometro. Kung nagsisimula kami ng 8 o'clock, naglalakad na ako ng 7 o'clock. Walang pamasahe. Ngayon pag walang pamasahe, total, marami pa namang Sunday sa susunod na lang. Paraan ng panlalamig. Napakatahimik sa San Matthew. Kaya, dito, itong kapuputan kayong lahat, isang tinutukoy dito ang Israel. Imagine, ang Hamas, Hezbollah, ang ISIS,
yung mga nakapaligid na mga bansa. Imagine ang Hamas since 1965. Kasi nung panahon na yon, nagkagera ulit noon yung tinatawag natin na Six-Day War. Nagtulong-tulong ang Egypt, ang Syria, ang Iran, ang Jordan. 6 na bansa nagtulong-tulong para burahin sa mapa ang Israel. Ang liit ng Israel. Nung pumunta kami doon, siguro ang sabi ng tourist guide namin, sa buong maghapon kaya mong ikutin ng Israel. Ang Israel, pag pinagsama mo ang Bulacan, ang Pampanga, ang Tarlac, Nueva Ecija, ganun ang kalaki ang Israel. Mas malaki pa yung Luzon natin kaysa sa Israel. Ang liit. Ang laki ng Iran, Turkey o Libya, Syria, Egypt. Nagsama-sama sila para burahin sa mapa ang Israel. Alam nyo nangyari sa loob lang ng 6 na araw? Tinalo lahat ng Israel yung 6 na bansa. Pati Egypt. Natakot ang Egypt sa kanila ngayon. Kaya nakisama ang Egypt. Yun yung ganun katindi ang kapangyarihan ng Israel dahil andun na ang Diyos eh. Ngayon, itong mga ito hindi tumigil na mapuot itong mga ito sa Israel. Kaya since 1965, nung ibinalik ng mga Israelita yung Gaza, ang ginawa nitong mga Hamas, nagtayo sila ng isang grupo tinawag na Hamas. Nagtunnel sila from Egypt going to Gaza. Imagine, 1,000 kilometer yung tunnel. Pagdating mo sa Gaza, 500 miles, para bang kahit na Tugigaraw o Apare, Manila, walang yan eh. Mga nasa almost 400 kilometers lang yan eh. Ganon kahaba, 15 taon silang nagtunnel. Bilyon ang gastos. Para ano? Para wasakin lang ang Israel. Kaya maraming galit na mga Arabo sa Israel. Yun yung sinabing, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Pero tayo naman na mga Pilipino, sino yung mga napupuot sa atin? Sino? Yung ambisyon natin. Yung oras natin. Yung mga date natin. Yung mga networking natin. Yung mga overtime natin. Yun lang naman yung problema natin eh. Gets nyo? Wala tayong masyadong problema na Kristiyano dito sa Pilipinas. Not like in Israel. Pero anong nangyayari sa atin? Nanlalamig pa rin tayo. Hindi pa natin nakuha yung level ng totoong Kristiyano. Hindi natin, kunwari, kung ang pasadong liwanag para tayo maligtas ay nasa 10 watts tayo. Abay, kung 5 watts ka lang ngayon, sabi ng Biblia, tinimbang ka, subalit nagkulang. Kaya nga meron tayong parable of the talent eh. Binigyan ka ng 5 talent, 2 talent, 1 talent. Hello? Tignan ninyo yung level. Tama na ba yung ginagawa mo bilang isang Kristiyano? Dahil isa sa sinyalis ay yung malawakang panlalamig. Dahil sa sabi niya, kapuputan ng lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Then, ang sabi sa Matthew 24, sabi nga dyan, at dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Yun yung apostasy. Malawakang panlalamig, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Sa atin naman, dahil sa dami ng problema natin,
na iisang tabi natin yung ating relasyon sa Panginoon. Tama ako, mali? Yung iba nga marami ko napapansin. Ito yung babae. Nag-asawa. Nung mag-asawa sila, 1 taon, 2 taon din sila magkaanak. Pray sila na pray. Lord, bigyan mo naman kami ng anak. Pastor Sam, pag-pray mo kami para magkaanak. Bla, bla, bla. Nung magkaanak, hindi na umatin. Nang tinanong mo, bakit hindi ka na umatin? Ang gulo-gulo kasi ng anak ko, Pastor. Imagine, nag-pray kay Lord na magkaanak. Nung magkaanak, problema ngayon yung anak niya, parang hindi na makatin ng church. Hello? Alam ko wala dito yon. Nakasan naman ninyo? Okay. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Then, ang Panginoon Jesucristo nagsasabi dito marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Dahil sabi nga, ang kasamaan ay lalaganap. Kaya, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yun yung apostasy. Ang kasamaan, ang kahirapan, ang pagsubok ay lalaganap. Kaya, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya, imagine, nung ako mag-born again, 35 years old ako. Ngayon, 76. Hindi ko naranasan malamig. Lalo, lagi akong umaapoy. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon. Then, sa verse 13, ngunit, kayo nga magbasa, 1, 2, 3. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang hindi ako nagsabi dyan kay Lord. Ngunit ang mananatili. Ano ibig sabihin ng mananatili? Yung hindi nakikinag, yung malakas ang pundasyon, yung hindi naapektuhan, yun yung tinatawag na mananatili. Those who abide in me and I abide in you. Yung sabi na doon, you are going to bear fruit, that your fruit shall remain. Then ask anything what you will, and it shall be given unto you. Ang mananatiling tapat. Hindi sinasabing ang mananatiling nanlalamig. Tapat. Ang ibig sabihin ng tapat, diretso. Kanina papunta kami dito, sabi nung anak ko, si Jam, nag-drive siya, siyang driver, may nasalubong siyang truck, tagilid ang takbo, pag ano, hindi diretso. Sabi na, Dad, yung truck ko tagilid. Ang ibig sabihin, sira yung center bolt. Maraming Kristiyano kako na ganyan. Tagilid na takbo. Gets niya? Maraming Kristiyano, sira na center bolt. Sabihin natin, Lord, hindi ako yun. Tignan nyo, pati salita nyo, alanganin eh. Alangado kayo eh. Sabihin natin, Lord! Yung totoo, Lord! Ayaw ko lang gano'n. Gano'n. Nagpapahalata kayo eh. Okay, pangatlo. Natalakay na natin yung apostasy. Kaya isa kayo na sinyalis ng pagdating ng Panginoon. Huwag naman kayo maging biktima ng apostasy. Tandaan niyo, hindi tayo maililigtas ng ating relihiyon. Hindi kayo kaya ligtas ng 12. Ang makakapagligtas lang ninyo, 3. Relasyon ninyo sa Panginoon sa pamamagitan ng matindi niyong panalangin. Pangalawa, relasyon ninyo sa Panginoon sa pamamagitan ng matindi ninyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangatlo, relasyon ninyo sa Panginoon sa pamamagitan ng matindi ninyong pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ibang tao.
Yan yung tatlong relasyon na dapat natin gawin. Ngayon, rapture of the strainer. Sino yung mga strainer? Okay. Una, pag-aralan natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 6. Ang sabi dyan, and now you know what is holding him back. Ibig sabihin, yung holding him back, ito yung pumipigil kay Antikristo na lumabas. Kaya hindi pa lumalabas itong lawless man na ito, yung Antikristo, dahil mayroon pang pumipigil. At ang pumipigil na yun, yung restrainer. And now you know what is holding him, si Antikristo, back, so that he may be revealed at the proper time. May tamang oras, takdang panahon, ang paglabas ng Antikristo. At hindi siya pwedeng lumabas na wala pa sa takdang panahon. Kaya ang trabaho ng restrainer, siya ngayon ang pumipigil. Gets nyo? Then, sabi niya, so that he may be revealed at the proper time. Verse 7. For the secret power of lawlessness is already at work. But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Sa Tagalog, sabi niya, ang kapangyarihan ng lawlessness, sabi diyan, ay kumikilos na. Ano yung mga kapangyarihan na yun? Ito yung mga nangyayari sa buhay natin, ito yung persecution, ito yung problema sa langis, pagtaas ng mga bilihin, ito yung mga secret power ng Satanas. Mga paraan lahat yan eh. Para manlamig lang tayo. Ngayon, but, sabi niya, the one who now hold it back will continue to do so till he is taken out of the way. Yung salitang taken out of the way, rapture. Nakukuha nyo? Kapag na-rapture na, yung pumipigil sa Antikristo, doon palang lalabas yung Antikristo. Ang tanong, sino yung pumipigil? Okay. Who is the restrainer? Una, dapat yung malaman na ang restrainer ay mas higit na makapangyarihan kaysa sa Antikristo. Bakit? Kaya nang pigilin eh. So powerful yung restrainer. Although yung Antikristo ay very powerful, pero mas powerful yung restrainer kaysa sa kanya. Dahil kaya niyang pigilin ang paglabas ng Antikristo. He is the power of Jesus Christ to heal the sick, to cast out demons, and to preach the good news. Itong restrainer na ito, dito nang gagaling yung kapangyarihan ng Panginoon Kristo na magpagaling ng sakit, mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo at magpahayag ng salita ng Diyos. Yun yung sinasabi sa Bible. Then, He is the power received by the apostles upon baptism to be the witness of Christ to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of age. Alam na niyo siguro yun. Kilala na ninyo. Sino yun? Sino yun? Yung sabi doon, I will give you power, and you shall be my witnesses to Jerusalem, Judea, and Samaria. Sino yun? Pakilakas. The Holy Spirit. He is the restrainer. Siya yung kapangyarihan ng Panginoon Kristo na magpagaling ng mga masakit, magpalayas ng demonyo, at magpahayag ng salita ng Diyos. Ito rin yung kapangyarihan ng ibinigay sa mga apostol o mga Kristiyano noon para maging saksi sa Jerusalem, Judea, at Samaria. And He is the Holy Spirit
Saan nakatira yung Holy Spirit? Pakilakas. Saan nakatira yung Holy Spirit? Nasa atin. Kaya habang nasa iyo yung Holy Spirit, you are the restrainer. Ikaw yung pumipigil sa paglabas ng Antikristo. Maliwanag ba? Okay. What is the work of the Holy Spirit or the restrainer in the end time? Ano ang trabaho ng Holy Spirit sa huling araw? Una, ang trabaho na is to restrain the Antichrist until the proper time. Siya pumipigil sa paglitaw ng Antikristo dahil wala pa sa oras. Pangalawa, to withhold the Antichrist on his revelation until he will be taken out or caught up or raptured of the way. Hanggat hindi pa siya nararapture, ang trabaho niya pigilin yung paglabas ng Antikristo. Maliwanag po ba? How the restrainer work? Paano naman siya nagtatrabaho? He worked through the partnership of the true born-again Christian. Sabihin natin, true born-again Christian. True born-again Christian. Bakit sinabing partnership? Kasi ang Holy Spirit ay hindi pwedeng manatili dito sa lupa kung walang katawan. Illegal yun. Para makapanatili ang Holy Spirit dito sa lupa, kailangan may katawan. At ang ginawa ng Diyos ay ibinigay ang Holy Spirit sa ating lahat. Tayo ngayon ang naging katawan ng Panginoon Jesucristo. Yun yung sinasabi sa 1 Corinthians 3:16. Ang sabi diyan, don't you know that you yourself are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst. So we are the temple of the Holy Spirit. Yun din yung sabi sa verse 19. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. So, kung nasa atin ang Holy Spirit, mas makapangyarihan tayo kaysa sa Antikristo. Wala akong narinig na mas makapangyarihan. Bakit? Tayo yung pumipigil sa Antikristo para hindi siya lumabas. Maliwanag ba? Kaya yung sinabi ko, sabi ni Abraham, Lord, kung meron bang 10 matutuwid, wawasakin mo pa ba ang lungsod? Alang-alang sa 10. So habang nandito sa lupa, yung tinatawag natin na the true born-again Christian, hindi pwedeng lumabas ang Antikristo. Ang hina ng amen mo. Sabihin natin, amen! Amen! Ano lang may problema? What will happen to the mighty Holy Spirit if He was partnered with the weak Christian? Ayun yung problema eh. Ha? Nasa iyo yung Holy Spirit. Hindi ka naman, mahina ka naman Christian. Ha? Ang ilaw mo lang naman 3 watts. Ano mangyayari dun sa very powerful na nasa iyo? Ganito mangyayari. Nakita niyo yung pating? Ang pating very powerful yan. Monster of the sea. Pero anong mangyayari sa pating pag inilagay mo sa isang aquarium? Ilagay mo sa isang aquarium na sa loob ng 20 taon. Anong mangyayari sa pating? Monster pa ba? Naging useless. Yung kapangyarihan niya, inilagay sa maliit na aquarium, useless. Kaya yung Holy Spirit, kapag ito nilagay sa weak Christian, the Holy Spirit became useless. Hello? Amen! Alam niyo yung tagupwar?
Nakita nyo yan, di ba? Laro natin yun, tagupa. Kadalasan, sino nananalo? Yung malalakas. Yung mahina, talo. Parang tayo ngayon, tayo yung true born again Christian, ang kalaban natin sa dulo, yung Antichrist. Eh, ano mangyayari kung puro ganito yung Kristiyano? Kung saan nakatry ang Holy Spirit? Kristiyano ang daming rason. Kristiyano ang daming problema. Kristyanong Kristyanuhan. Anong mangyayari? Mapipigil ba natin ang Antikristo? No. Okay, ganito na lang. Isang lalaki na nakatira sa katawan ng babae. Ano mangyayari? Lalaki nakatira sa katawan ng babae. Ano nangyari? Ano nangyari sa lalaki? Ay, wasak sila yung lalaki. O kaya yung babae na tinirahan ng lalaki. Ano mangyayari sa babae? Sira ang pagka-sexy, pagka-gentle ng babae. Ganyan anong mangyayari sa Holy Spirit na nakatira sa mahina at walang silbing Kristiyano? Well, hindi naman lahat ng Kristiyano mahina. Merong malalakas. Meron hindi nagbabago. Meron laging mainit, passionate. Ito yung tinatawag na true born-again Christian. Ito yung tinatawag natin na first fruit. Ito yung tinatawag natin na mga pinili ng Panginoon. Ito yung restrainer. Kaya yung restrainer, ito yung mararapture. Yung true born-again Christian. Yung mga tumanggap kay Kristo na hindi naman, mahina naman, kumbaga, naging useless yung Holy Spirit sa kanila, ligtas sila pero hindi mararapture. Makikita nila personal ang Antikristo. Makikita nila personal yung pagmamarka ng 666. Makikita nila personal yung kagrabihan ng gobyerno ng Antikristo. Pero Kristiyano sila. Ang tanong, kaya nila kayang lusutan yung pagmarka ng 666 ng Antikristo? Samantala sabi ng Biblia, si Satanas, si Antikristo, ang pinaka-wise ng nilalang sa buong mundo pagdating ng panahon na yun. He is the great politician, the great military, the great accountant, the great lawyer. Everything is great kay Antikristo. And suma total, he is the great deceiver. Pinakamagaling na scammer, manlilinlang ang Antikristo. Ano ang problema natin ngayon? Number one na problema, di ba pera? Huwag na kayo magkailan. Lahat tayo, kailangan ng pera. So paano? Kasi may mga Kristiyano nagsasabi, basta pag dumating ang Antikristo at hindi ako na-rapture, ano man mangyari, hindi ako magpapamarka. Paano kung ako si Antikristo ngayon? Hindi nyo alam na ako ngayon yung the president of the whole world. Siyempre, presidente ako ng buong mundo, lahat ng kumpanya akin. Lahat ng bangko akin. Lahat ng pera ng buong mundo akin. US dollar, European dollar, akin lahat yan. I am the president. So, hindi bilyonaryo, trilyonaryo, o kung anong bilyonaryo na yun. Paano kung ganito? Inutusan ko ngayon si General
Kunwari, tao ko si Gerald dito sa San Mateo. Ako si Antikristo. Okay, Gerald. Kayo naman nagsasabi, kahit ano mangyari, hindi ako magpapatatak ng 666. Hindi nyo alam na tao ko si Gerald. Inutusan ko, Gerald, ganito gawin mo. Magtayo tayo ng organization. Ang organization natin is ayuda para sa mga taga San Mateo. Ganda, no? Gerald, ganito gawin mo. Lahat ng mga kasamahan mo, sabihin mo na willing tayo magbigay ng 10 milyon. Kapital nila sa business, walang interest, bayaran nila kung kailan nila gusto, basta sumali lang sila sa ating organisasyon na ayuda sa mga taga San Mateo. Sino sa inyo ang ayaw? 10 milyon, walang interest, sasama ka lang sa organisasyon na itinayo ni Brother Gerald. Kilala naman yung Kristiyano yan. Sinong ayaw? Baka mag-unang kayo magpalista sa kanya. Ganyan katindi ang Antikristo. Ngayon, nagpalista ka, ito yung address mo, ito yung phone number mo. Okay? Sabihin naman ni Gerald, yung kanyang sundalo ng Antikristo. Okay? I-surveillance ninyo, tingnan nyo yung address nila, bantayan ninyo yan, na hindi sila pwedeng bumili kung walang markang 666, hindi sila pwedeng sumakay na walang markang 666. Ano mangyayari sa inyo? Kaya? Ganyan katindihan ni Kristo. Pero may pag-asa pa tayo. Wala pa Antikristo eh. Tayo yung pumipigil. Para kasi lang natin yung Holy Spirit na nasa atin. Para lumakas yung Holy Spirit, tayo ang dapat mag-init. Tayo yung dapat maging true born-again Christian. Until tayo ay marapture, bahala na sila. Kaya pinag-aaralan ko ito, kawawa ang Holy Spirit. Mali yung container. Yan, the restrainer. Okay. The rapture of the restrainer. Medyo malabo na, no? Hindi ako naniwala sa anak ko. Okay. Paano mararapture yung restrainer? Sabi diyan, but the one who now hold its back will continue to do so until he is taken out of the way. Kaya talaga may rapture. At ang kukunin, yun lang talagang maliwanag. Yung nagliliwanag. Yung nag-iinit. Sabi nga sa Genesis 18:32, ito na nga yung sinabi ko kay Abraham. Lord, paano kung may 10 matutuwid? Kaya ibig sabihin, nung panahon ni Abraham sa Sodom and Gomorrah, mayroong matutuwid na dahilan kung bakit hindi winawasak yung Sodom and Gomorrah. Dahil sa mga 10 matutuwid. So yun yung mga restrainer. Ang problema, mahina tatatlo lang sila. Hindi kaya yung dilim. Hindi kaya yung natitirang liwanag nila. Sa Genesis 9:15, with the coming of the dawn, ito sabi ng anghel kay Lot, okay, wala tayong magagawa. Kailangan wasakin namin ang Sodom and Gomorrah. Tatatlo lang kayo na iwan eh. Kaya, okay, hurry, bilisan nyo. Take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished. Parang parang nagluto ka ng ulam eh. Nung niluto mo yung ulam, naglagay ka lang ng konting asin. Anong lasa ng ulam? Hindi kaya ng alat. Pagkain mo, ang tabang pa! Ganyan ang mangyayari. Pero habang sustain nung asin ng alat, sustain nung liwanag ng ilaw, hindi pwedeng lumabas ang Antikristo.
Kaya, nung hesitated sila, bantulot pa sila, Demen, yung anghel, hinawakan na niya yung kamay ni Lot at sa kamay ng mga anak, pati asawa. Kasama pa yung asawa pero yung asawa nagdadalawang isip, kaya hindi rin siya nakasama, naging asin. At talagang hinila, inilabas. Ganon katindi ang pag-ibig ng Panginoon sa mga righteous. Hindi niya pwedeng wasakin ang isang lugar hanggat nandoon yung true born-again Christian. Maliwanag ba? Kaya kung alam mo na ikaw ay yung true born-again Christian, huwag kang matakot. May nagsasabi, tapos na rapture. Hindi po pwedeng mag-rapture. Bakit? Nandito pa ako Bakit? True born-again Christian ako Hindi lang ako Sunday Christian. Guys nyo, tahimik ka. Ako na lang, sabi sa Thessalonians 4:15, sabi doon, ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, okay, tayo yun. Kristiyano tayo, ipalagay natin na lahat tayo nag-iinit. Lahat tayo maalat, lahat tayo nagliliwanag. Ipalagay na natin. Ayaw ba nyo? Palagay lang. Hindi ko naman alam kung sino yung totoong nagliliwanag, totoong maalat. Palagay lang. Kunwari tayo ngayon. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So, ibig sabihin, yung panahon na yon, pagdating ng Panginoon sa una, may dalawang klaseng Kristiyano na nag-iinit. Isang Kristiyano nag-iinit na namatay na bago dumating yung rapture. At yung mga nabubuhay, yun yung pangalawa na nag-iinit. Ang sabi diyan, hindi mauuna sa mga patay. Ibig sabihin, uunahin muna yung mga namatay na kukunin. Then, sa araw na yun, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Imagine, ito yung tinatawag natin na resurrection. Yung mga namatay na kapatiran natin na nag-iinit, bubuhayin sila. Wow! Nakakita na ba kayo ng patay na muling nabuhay? Darating araw, makikita ninyo. Sino yung mga kapatiran ninyo dito na totoong born again na namatay na? Makikita yon ng buhay na totoong born again. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Yan. Maliwanag yun Ang mga namatay na sumasampalataya. Yung sumasampalataya, hindi ito yung naniniwala lang na si Kristo ang iyong tagapagligtas. Hindi, kundi ito yung mga taong gumagawa talaga. Nagliliwanag. Nag-aalap. Then, next, sabi nga sa verse 17, pagkatapos na makuha yung mga namatay kay Kristo, tayo naman na mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. Hindi bababa ang Panginoon sa rapture. Sa alapaap. Kasama ng mga binuhay na mga patay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling na natin siya magpakailanman. Bakit magpakailanman? Kasi nga, ito yung 1,000 years, pagkatapos ng 1,000 years, ito yung eternal life. Magpakailanman, kailanman. Ang maganda doon, ay may mga nabasa akong libro, kapag ikaw ay nakasama sa rapture, kagaya sa akin, 76 years old, may mga nabasa akong patungkol sa rapture, yung mga taong na rapture, na bumabalik daw yung edad ng tao sa edad na 33. Pati katawan, bumabalik sa ganung pagkaedad.
wala ka nang makitang matanda pagdating ng panahon. Gets nyo? Eternally. O, hindi ba maganda? Kaya, wag na kayong palamig lagi. Kailangan maging maalat tayo, maging maliwanag. Then, kaya nga, kaya nga, sabihin natin, kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ito yung in time na dapat natin malaman. Dahil nasa in time na tayo, malapit na yung katapusan. Okay. Then after that, okay, natapos na natin. Una, yung pandaraya. Pangalawa, ano yung pangalawa? Ha? Ano yung pangalawa? Apostasy, Great Rebellion. Ano yung pangatlo? Rapture of the Restrainer. So yun yung sunod-sunod. Then ang pang-apat, yung pagdating, second coming. Yung paglabas ng Antikristo. The revelation of the Antichrist. Okay, sa 2 Thessalonians 2:3. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwain o yung Antichrist na tiyak na mapapahama. So, lalabas ang Antikristo pagkatapos ng marapture yung restrainer. Wala nang pumipigil eh. Lalabas na yung Antikristo. Sabi na, lilitaw ang Antikristo sa takdang panahon. Yung sabi sa verse 6, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. Alam niyo kung ano yon, lilitaw ang suwain pagdating ng takdang panahon. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos. So may mga naiwan na Kristiyano, hindi na rapture. Maliwanag po ba? Kakalabanin ang lahat ng kinikilala ang Diyos at sinasamba ng mga tao. Then uupo siya sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, yung templo na ito yung pangatlong templo na hanggang ngayon hindi pa naitatayo. Kung nakikita nyo, kung di pa kayo nagpunta ng Israel, nakikita nyo sa picture man lang, mayroong golden dome na bilog. Yung lugar na yon, doon itatayo itong templo na ito. Hanggat nandun yon, ay hindi pwedeng may tayo. Kaya pinag-usapan ngayon na dapat alisin yon para may tayo yung pangatlong templo. Ang unang templo ay yung itinayo ni Haring Solomon. Winasak ito ni King Nebuchadnezzar. Pangalawang templo ay yung itinayo ni Zerubbabel. At si Nehemiah ang nagtayo ng bakod. Yun yung pangalawang templo na sinira ng Roman Empire. So mula noon hanggang ngayon, wala pang naitatayong templo ng Diyos. Yun yung binabalak ngayon na itayo. Kaya hindi pa darating yung Antikristo dahil ang sabi diyan, uupo siya sa templo ng Diyos. Wala pa siyang upuan kaya hindi pa siya lalabas. At saka pangalawa, nandito pa tayong pumipigil sa Kanya. Maliwanag po ba? Kaya huwag kayo maniwala, hindi, tatayo na yung templo. Wala pa, hindi pa pinag-usapan. Anong malay nyo? Itong giyera na ito, biglang bombahin. Kasi templo ng mga Arabo yun mga Muslim. Kung napanood nyo yung The Kingdom of Heaven, isang pelikula, kung dati-dati, andun yung templo na winasak ng mga
Arabo, yung during the Roman Empire, andoon yun noon. Ang problema, nag-away ang Israel at saka si Salamuddin. Salamuddin, ito yung isang general ng Arab. Natalo ang Israelites dahil sa siyempre kagaguhan din nila. Sinira yung templo, itinayo yung Golden Dome na yun noon. Kaya ngayon, hindi pa nakatayo. Anong malay nyo? Baka itong gera na ito, mabumba yun, mawasak. Pwede nang itayo yung templo. Pag itinayo yan, ibig sabihin, meron ng uupuan ang Antikristo. Nandyan na talaga yung huling araw. Dahil sabi niya, ganito kasama itataas niya ang kanyang sarili, yan kasama ang Antikristo, kakalabanin niya ang lahat na kinikilalang Diyos. Ang Diyos na Iglesia ni Kristo, ang Diyos ng mga Muslim na si Allah, at kung sino-sinong Diyos yan, kakalabanin niya lahat yun. Then, at sinasamba ng mga tao, lahat yan, mga yan, kakalabanin niya. Then, itataas niya kanyang sarili, sasabihin niya siya yung Diyos. Pagkatapos, uupo siya sa templo at magpapakilalang siya, ang Diyos. Ganyan katindi ang Antikristo. Kaya kawawa yung maiwan. Pero kung na-rapture ka, hindi mo na masasaksihan lahat ito. Wow, di ba? Andun ka na, kasama mo na si Jesus sa langit. Then, Revelation 13 verse 4, sinamba ng lahat, ito yung Antikristo sinamba ng lahat ng tao ang dragon, si Satanas. Bakit? Sapagkat ibinigay ni Satanas ang kanyang kapangyarihan sa halimaw, sa Antikristo. Ang halimaw, siya yung Antikristo, ang dragon, siya si Satanas. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila, ganyang kapangyarihan ang Antikristo. Pinahihintulutang magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos, at maghari sa loob ng 42 buwan. Ilang taon yun? 42 buwan. 3.5 years. Kasi ang tribulation, 7 years. Ang Antikristo, siya maghahari sa loob ng 3 buwan at 3 taon at kalahati. 1/2 ng 7 years. Pagdating ng nahuhuling 3.5 years, ito yung Great Tribulation. Bakit? Mahaba kasing teaching ito . Okay, para maintindihan lang ninyo, yung 7 taon na yon, yung 3.5 years, ito yung life in abundance. Bakit? Kasi si Antikristo ang presidente ng buong mundo, kaya uunlad ang buong mundo. Gagandang buhay. Ngayon, mapayapa. Kapayapaan yung 3.5 years. May kontratang pipirmahan ang mga Hudyo, Israel, sa Antikristo na magkakaroon ng peace in order sa loob ng 7 taon. Ito yung peace treaty. Ang problema, pagdating ng 3.5 years, itong mga Arabo na talagang ayaw magpa-under sa administrasyon ng Antikristo, inassassinate si Antichrist. Pinatay. Binaril sa ulo. Kung itindihin yung Revelation, nandun yun. Nung makita ito, nung high priest, sabi niya, wala nang pagkakataon na mabuhay ito kasi utak . Ngayon, habang siya'y pinaglalamayan, nagkaroon ng giyera sa langit. Si Michael laban kay Dragon, kay Satanas. Natalo si Satanas, itinapon dito sa lupa. Ngayon, kung espiritu si Satanas, walang katawan, pumasok yung kanyang espiritu sa katawan ng namatay na Antikristo. After 3 days, kagaya ni Jesus Christ, nabuhay. Kaya nga tinawag na Antikristo manggagaya. Nabuhay din siya. Ang problema, iba na yung espiritu na nakatira.
espiritu na ni Satanas. Kaya tinawag na Great Tribulation, yung 3 and 1/2 years. Dito na lalabas yung pagmarka ng 666. Dito na lalabas yung pagpapahirap sa mga tao. Gets nyo? May tao pa rin ka? May naintindihan? Then sabi diyan, kaya pinahintulutang magyabang ang halimaw, kasi iba na espiritu niya, manlalait sa Diyos at maghari siya sa loob ng 42 buwan. Yung natitirang 3 and 1/2 years. Ito yung Great Tribulation, ito yung the wrath of God. Pero ang maganda doon, wala na tayo. Wala na tayo. Aba, hindi kayo kumbinsido, no? Wala na tayo. Delikado sa bayo, ah. Then, nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon. Yung ibig sabihin ng nilait, pinersecute, pinatay, ikinulong. Sino yon? Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, yung templo, at ang lahat ng nakatira doon. Okay, pinahintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos. Nakita nyo? Sino ito? Ito na yung mga Israel. Kasi ang mga Israelites, yung mga Hudyo, hindi mararapture yan. Bakit? Kaya sila ginigira ngayon, kaya pinapabayag sila ng Diyos dahil lang sa isang bagay. Ayaw nilang maniwala na si Jesucristo ay Diyos. Ang paniniwala lang nila si Jesucristo ay isang propeta at anak lamang ng karpentero. Hindi siya yung Misaya. Kaya pinapabayaan ni Lord sila. Pero hindi na pinapabayaan na maagaw yung bansa. Sila. Kaya ilan ang namatay? Itong labanan na ito. Ilan na naman ang namatay ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa ayaw nilang paniwalaan si Jesucristo. Bakit tayo na-rapture? Dahil naniwala tayo na si Jesucristo ang Misaya. Maliwanag? Ngayon, sila ngayon ay sasalakayin ang hinirang ng Diyos. Siyempre kasama yung mga kasama natin na hindi na-rapture. Hindi na-rapture, naiwan eh. Kaya kasama sila. At binigyan siya ng karapatan. Mamahala sa bawat lahi. Eh kung Hudyo lang, isang lahi lang. Ibig sabihin ng bawat lahi, may lahi ng Pilipino, lahi ng Inchik, lahi ng mga Arabo. Binigyan siya ng karapatan mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Ibig sabihin, may maiwan talaga. Tanong ko sa inyo, gusto ba nyo maiwan? Tatlo lang ang dapat natin gawin. Ano yung una? Pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng matinding panalangin. Pray without ceasing. Pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Pangalawa, pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita o pag-ibig o kaligtasan ng Diyos. Yun ang tatlo. Solve ka na, rapture ka na. Wala nag-amen? Then, sasamba sa kanya lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, walang makakaligtas. Yung sabi mo, hindi ako magpapamarka pag ako'y naiwan. Ang liwanag, sasamba sa kanyang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Lahat hindi papayagan ni Kristo na hindi mamarka ng 666. Maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay magmula pa ng likhain ng sanlibutan. Eh siyempre, ito yung mga narapture. Ang aklat na ito'y iniingatan ng kordero pinatay ng Panginoon Jesucristo. Nandun yung pangalan natin nakalista.
nangunguna yung pangalan ni Gerald. Woo! Kaya mag-init ka na. Okay, Matthew 24:42. Ano ang dapat natin gawin? Sabi na dito, therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Sa Tagalog, nagkagayon ay magbantay ka dahil hindi mo alam kung anong araw darating ang iyong Panginoon. Verse 44, so you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect. Sa Tagalog sabi niya, kaya ikaw ay dapat handa. Yung una, magbantay ka. Pangalawa, kailangan lagi kang handa. Dahil ang anak ng tao o ang Panginoong Kristo ay darating sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya nga tinawag na He is the thief of the night. Darating siya na hindi natin inaasahan. Ang sabi pa sa karugtong, na kapag sinasabi ng tao kapayapaan, biglang darating ang Panginoon. Kapag sinasabi ng tao katahimikan, biglang darating ang Panginoon. Verse 46, it will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Tatlo. Yung una, keep watch, prayer. Yung sinasabi ko, relationship with God through intense prayer. Keep watch. Magbantay. Pangalawa, so you also must be ready. Laging handa. Noong nasa Manila ako, binata pa ako, nagtatrabaho ko sa isang masinsya. Gumagawa kami ng tornilyo. Ngayon, siyempre, ang suot namin, yung overall. Pagdating ng alas 5, sabi ko sa kasama ko, oh, maghanda ka na. Mag-alas 5 na, alis na tayo. Sabi nga, ayos lang sa akin, lagi akong handa. Ano laging handa? Dumi-dumi mo. Magbihis ka na. Hindi lagi akong handa. Pagdating ng Serena, tumulog alas 5, inalis yung shipper, tinanggal yung ibabaw. Aba, nakabihis na. Yun yung laging handa. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pagdating ng yung huling tulog ng trompeta. At a twinkling of an eye. Ganun lang isang iglap lang daw Darating na ang Panginoon. Pagdating ng Panginoon, kung lagi kang handa, kasama ka sa rapture. Gets mo? Yes. Then pangatlo, it will be good for that servant whose master find him doing. Tatlo yung sinasabi dito na dapat natin gawin. Una, keep watching. Pangalawa, be ready. Pangatlo, continue serving. Sigurado, kasama ka sa rapture. Maliwanag? Amen. May naintindihan? Amen. Okay, tayo lahat ay tumayo.